Topic po natin this morning, hallelujah, it's all about the hardship leads to spiritual fruitfulness. So thank you, Ate Finet, sa hindi rin nagsasawang gumawa ng slide sa akin. So nagpa-practice pa lang po ako sa paggawa po. So glory to God. And this topic actually is found here in Psalms chapter 66, verse 12. Nang sabi po dito, we went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. So, inaral ko po ito, ang sabi ko sa Lord, what is the word? Tawag dito, fire. What you mean about this word and the word water? So, ng isang bagay na nakikita ko is the fire is not meant to destroy, but it is meant to develop us. No, minsan nga yung fire na tinatawag is we need the fire of the Holy Spirit para po magkaroon po tayo ng tinatawag na anointing or power. Hallelujah, to do the work of the Lord. And the one thing, the word, the storm, it is not actually, hallelujah, sabi nga dito, our ending, but it is our preparations. No, this is not our ending. Pag sinasabi nating water, but it is our preparations. Just a rain produces harvest, and trials produce spiritual fruit. Kaya yun po ang nilagay natin na topic that hardship leads to spiritual fruitfulness. So, ang isa pang bagay na lagi nating napakinggan, it's all about no pain, no gain. No? No pain, no gain. Kaya kung walang hardship, walang spiritual fruitfulness. No cross, no Christ. Yan po, and hallelujah. And sa Lord po, for God, there is no shortcut. Kaya sa panahong ito, kung titingnan natin, napakaganda po dahil kung titingnan po natin, ang maraming mga tao ngayon, no, they are all after sa blessings, but nobody wants the breaking. Lahat na lang, kumbaga, naka-focus ang tao sa tinatawag na blessings. Blessing, blessing kahit sa church. Pag nag-preach po tayo, pagpalain ka ng Lord, ang lakas, sumigaw, amen. So, lahat ng mga bagay na yan, kumbaga, ang tao po talaga, ayaw po talaga ng tinatawag na hardship. Pero dito, nakikita po natin that that the hardship leads to spiritual fruitfulness. At kumbaga, no, ang tinatawag na hardship produce spiritual maturity. That is the word hardship. It produce spiritual maturity, then deeper faith and greater faithfulness. Yun ang tinatawag na hardship. Kaya sa slide number 1, kung mabasa po natin dito, hallelujah. Sabi nga po, sundan lang po ninyo ako dyan kahit naka-mute. It may seem paradoxical, but the only person who is at rest has achieved it through conflict. No? So this peace born of conflict is not like the ominous lull before the storm, but like the serenity and the quietness following the storm. With its fresh, purified air, the person whom you appear to be blessed, having been untouched by sorrow, is typically not one who is strong at peace. Ang kadugtong niya, next slide po, Ate Pinet. Pinet. Ano po, next slide. Okay, thank you. No, his qualities have never been tested, and he does not know how he would handle even a mild setback. So, hanggang dyan po, nakita ko. Kaya ang number 1, dito, makita ang isang bagay na nakita ko doon, chuchay. So, the person whom may appear to be blessed, no, having been untouched by sorrow, or typically not one who is strong at peace. So, nakita ko po dito, yung tao na nagiging tawag dito, tested and proven
ay hindi nga yung taong hindi nakapag-undergo ng testing, hindi nakapag-undergo ng trials, hindi nakapag-undergo ng iba't ibang mga circumstances, but those tawag dito, fruitful, no, matured, and kumbaga, very well-versed or whatsoever is the one who undergo or overcome the test. Yan po ang nakikita ko dito. Kaya ang the number one point na pwede po nating tandaan ngayon para po ito'y lakaran natin dahil ang salita po ng Diyos, no, ito po ay binigay ng Panginoon, no, as a divine instruction for all of us in order for us to walk with God. Ito po ay kailangan po nating lakaran. So number one point here is hardship test our faith. Kaya yung mga hardship, yung mga kahirapan, yung mga tawag dito kasi hinayaan po ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito. Bakit po? Kapag walang kahirapan, hindi po tayo kumbaga, walang tinatawag na intense prayer. Walang sakit, hindi makapag-isip na makapagpa-check up. No, kung walang nararamdamang sakit, kung walang tawag dito, pagsubok, walang tinatawag na review or hindi po natin pag-isipan na i-check, magkaroon ng heart check, magkaroon ng reality check, magkaroon ng tinatawag na ano pa, mind check or tawag dito, perception check, no? Kaya dito makita natin that hardship test our faith. Faith that is not tested cannot be trusted. Ang pananampalataya na hindi po, kung titingnan po natin, hindi po ito tinitest, hindi rin po ito maaasahan. Kaya lahat ng faith, lahat ng salita ng Diyos, because faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, ang lahat ng ating pinakinggan at lahat ng ating napag-aralan, lahat ng ating naunawaan sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, ito po ay tinitest po. Maraming mga testing na dumating para patunayan sa atin kung gaano po ito katotoo. Because faith actually is God. No, in John 1:1, that the word of God is God, and the word faith, that is God. Hallelujah, that is the word of God, and faith that is not tested cannot be trusted. So God allow fire, God allow testing, God allow hardships, God allow everything in order for us to purify us like gold. Yung kung titingnan po natin yung ginto, mga kapatid, no? Napakarami po ngayong mga tao, suot-suot ang mga parang malagintong kwentas, marami pong mga ginto-ginto kung titingnan natin. Pero sa totoo lang, bihira po makikita ang totoong ginto. Dahil itong totoong ginto ay pinaparanas pa ito sa apoy, napakarami pa po nitong at saka mahal po, kumbaga. No, mahal. Pinoproteksyonan. So, ito po ang hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos and we are worth, mahal din po tayo. We are valuable. So pwede mong sabihin sa sarili mo that you are valuable, that you are created, for greatness. Hallelujah. We are highly blessed and that's the reason why. Hallelujah. Na kung saan, kung nakaranas man tayo ng mga pagsubok, nakaranas po tayo iba't iba pagsubok sa aspeto ng ating buhay. Minsan tinetest yung ating health, na minsan nakaranas po tayo ng sakit. Pero dyan po pinapatunayan ng Diyos that He is our healer. Hallelujah. At kung ito po ay nilalakaran natin na ang salita, kasi minsan sa mga taong may sakit, no, sabi ko nga sa church, huwag po nating bantayan yung sakit. Bagkus bantayan po natin kung gaano po kumikilos at paano po nagtatrabaho ang Panginoon kapag tayo po ay may sakit. Huwag mong sabihin na may sakit ka dahil alam mo na may sakit ka, pero ang sabihin mo, ang pangako ng Panginoon that He is our healer, that He is our doctor, that He is our provider, that He is our Jehovah Shammah, He is our peace. Hallelujah, He is our shalom. Hallelujah. Glory to God. Kaya etong sinasabi, the next slide dito is the safest sailor is certainly not, doon pa lang po tayo, Ate Finet. Kasi
dinugtong ko lang, ayan. Yan. So the safest sailor is certainly not one who has never weathered a storm. They may be right for fair weather sailing, but when a storm arises, wouldn't you want an experienced sailor at the critical post? Wouldn't you want one at the helm who has fought through a gale and knows the strengths of the ship's hull and rigging and how the anchor may be used to grasp the rocks of the ocean floor? Kaya dito natin makikita, mga kapatid, no, na ang pinaka magaling, tawag dito, yung tawag dito, yung pinakamagaling na sailor, or yung tawag dito, kahit sa nagda-drive, yung pinakamagaling na driver, hindi nga nagda-drive sa sa espaltadong daan. Hindi nga ang pinakamagaling na sailor, hindi nga nag, naglalayag sa tinatawag na walang alon. Bagkus dito natin makikita no, yung totoo at yung hallelujah, magaling na driver ay yung driver na nagda-drive po doon sa lubak-lubak, sa bulubundukin. Paano niya po ito kinakaya? Yung sailor, doon po natin malalaman ang pinakamagaling na kapitan, or tawag dito, kung makakaranas po siya ng tinatawag na matinding alon, may mga storm, no? Hallelujah. Kaya dito makita natin that hardship, number two, point here is hardship is part of God's process. At dito rin po natin makikita kung anong klaseng Kristiyano tayo kung tayo po ay may proseso. Marami pong church ngayon, nagiging miyembro ng church, pero hindi dumadaan sa proseso. At kapag may discipleship, walang dumadalo, walang uma-attend, dahil sabi nila, Kristiyano na sila. Kaya maraming mga tawag dito, pananampalataya, na kung baga pagdating sa tinatawag na test, hardships, no, painful testing or whatsoever, marami pong nagba-backslide, marami pong nakaupo, nagpapahinga, hindi po tuloy-tuloy ang tawag dito, ang paglilingkod. Pag nawala ng pera, hindi makapaglingkod, hindi makapagpunta sa Bible study or whatsoever. So, ito po makita natin, no, ang isang bagay na hardship, empties self-confidence and fills us with God confidence. Yun ang tinatawag. Hinayaan ng Panginoon ang lahat ng bagay na mangyari sa atin. Para wag po tayong, dito, masyadong magkampante sa ating mga, sa ating mga kakayanan. Remember that knowledge puff up. Mas marami pang kampante dahil binibase po nila yung sarili nila sa tinatawag na kung ano pong na-accomplish dito sa mundo. Pero ang pinapaalala po ngayon ng Panginoon sa atin ay yung ating mga buhay na dapat po tayo ay magkaroon ng tinatawag na grabing intimacy, what I mean, intimacy or intimate relationship with God. Not self-confidence, but with God confidence. Sa Diyos lang po tayo magtiwala. Pagtiwala po natin ang lahat sa Diyos dahil iba ang produkto na kapag ang Diyos ang nagtrabaho. Iba ang produkto, gaano man kagaling, gaano man kaganda ang mga main points, sub-points, pag tayo po'y magpipreach. Pero ang pinaka-the best na resulta, kahit hindi man ganun kaganda, kung ito'y kaparaanan at yes, trabaho ng Panginoon, ito po ay perfect. Ang next slide po. Sabi po, His qualities have never been tested. And
and he does not know how he would handle even a mild setbacks. Okay. Sorry, Ate Finet. Wait lang Next po. slide. Kaya pala. Ayan. Ano po Oh, ba yan? how everything gives way when affliction first comes upon us. Ayan. The clinging stems of our hopes are quickly snapped, and our hearts lies overwhelmed and prostrate like a vine. The windstorm has torn from its trellis. But once the initial shock is over and we are able to look up and say, "It is the Lord." Yan ang sinabi kay John ni Peter sa John 21 verse 7. Kaya dito makita, faith begins to lift our shattered hopes once more and securely binds them to the feet of God. And the final results is confidence, safety, and peace. Kaya isang bagay nang nakikita ko dito para madaling matandaan in this paragraph is the hardship deepens our dependence and confidence no to God. Kaya ito po yung tinatawag ng sabi the clean stems of our hopes are quickly snapped and our hearts lies overwhelmed and prostrate like a vine. The windstorm has torn from its trellis. But once the initial shock is over and we are able to look up and say, "It's the Lord," faith begins to lift our shattered hopes. Di ba? Doon talaga nagsisimula yung pananampalataya. To lift our shattered hopes. Kung nandyan pa ba tayo, no? Kung parang wala na, tawag dito, yung putol na, wala na tayong tinatawag na security. Kaya dito po makikita natin, pruning actually is painful but produces more fruit. Kapag dumating ang mga bagay na yan, hallelujah, ano po ang tawag dito, pinaalis sa atin? Minsan dumarating ito eh. Pinuputol ang pride, ang kasalanan. Sabi ko nga sa kahapon sa church, ang kasalanan is like a credit card. Enjoy now and pay later. Kapag hindi mo pinagsisihan ang isang nagawa mong kasalanan, iyon ay dadami at lalaki at lalo tayong mangungoblema. Minsan, ito ang dinidil sa atin, yung comfort zones natin. Ano kaya kung wala na tayong ganito, comfort zone? Hindi tayo nasa maayos na lugar, ganito. Bago po tayo mag-start dito, may nagtawag sa akin, taga Mindoro. Sabi niya, "Pastora," sabi niya, kung pwede, punta kayo dito sa amin. Mag-minister tayo sa mga mangyan. So, yeah, sure. Sabi ko, kung luluobin ng Lord, pag-pray natin. So ngayon, kung titingnan natin, makapagpagawa po ba tayo? Ngayon, kahapon nag-orient tayo ng mga children. And we need 200 children. Kung baga, magagawa ba natin na magpatawag tayo ng maraming mga children na, kung baga, pakainin natin sila, no? I-feeding natin sila, magpapa-lunch po tayo sa kanila. Pakainin po natin ng lunch or ganito-ganito. Kung wala po tayong nakikitang pera, pero ang lagi kong nasa isip, susunod ang pagpapala kapag meron po tayong tinatawag na preparasyon or plano. Kung walang plano, walang preparation, walang blessing, walang anointing. Nasamahan lang tayo ng Diyos kapag meron tayong plano. Ano ang tatrabahuhin ng Lord kung wala po tayong plano na sinasubmit sa Kanya? Kung wala po tayong proposal na sinasubmit sa ating Panginoon, ano po ang Kanyang trabahuhin? Hallelujah. Kaya next slide po, Pinet. Hallelujah. Ito na ang pinaka. So ito, the adverse, sabi ko nga ito na lang ang ano natin. The adverse winds blow against my life. My little ship with grief was tossed. My plans were gone, heart full of strife, and all my hopes seemed to be lost. Then he arose, one word of peace. There was a calm, a sweet release. Next slide.
A tempest great of doubt and fear possessed my mind. No light was there to guide or make my vision clear. Dark night, 'twas more than I could bear. Then he arose, I saw his face. There was a calm filled with his grace. Next slide po. My heart was sinking neath the wave of deepening tasks and raging grief. All seemed as lost, and none could save, and nothing could bring me relief. Then he arose and spoke one word. There was a calm. It is the Lord. Amen. Therefore, the conclusion, our hardship is temporary, but the fruit God produces will last forever. Don't This is my challenge for all of us. Don't lose faith in the storm. Don't quit in the fire. The storm may have shaken you, but it will also strengthen us. Hardship is not the end of our story. Fruitfulness, hallelujah, is. Therefore, be strong and remain faithful. Thank you, God, for using, Lord God, the author of this devotion and for the wisdom that you have given to us today. Let that word, Lord God, remain, O God, in the, Lord God, sa matabang bahagi ng aming mga puso. At pagpalain mo kami. Dahil naniwala kami na never, never, never mo kaming iwanan. You will never leave us nor forsake us. Ang ginagawa po namin ay trabahong iniwan mo. At sinabi mo sa amin, ang lahat ng ito, Lord God, ay pinapatrabaho mo sa amin, ngunit pinapangunahan mo naman kami. Ang banal na Espiritu ang sasama sa amin at tutulungan mo kami, Lord. Pagpalain mo ang bawat isang naririto, 10 ng kanilang sambayanan, at ang bawat isang nakinig, mapalad, sabi mo sa Revelation 1:3. Mapalad ang nakikinig, ang bumabasa at sumusunod sa mga sulat dahil malapit nang dumating ang wakas. Ito po, Panginoong Jesus, ay mangyayari sa mga buhay. Pagpalain mo ang bawat sa amin, and this our prayer in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Back to you, Ma'am Finet. God bless po, and thank you for letting me share. Amen and amen. Wow, so powerful. Thank you, Pastor Jenny Lynn. And of course, we give all the glory to our one and only God. And of course, Yung pag-uwi ko ng Kuwait, sige po. kasi okay na, Gusto andito po na niya yung po ticket. May report din magpasalamat ako, po. yung wagkaroon ako ng yung travel safe guidance po ng Panginoon na hawakan niya pong lahat, siya may control na walang delay. Amen. Amen. So yun po. Prayer request. Sa papunta po, pabalik po kayo sa Kuwait. Kuwait? Opo, Pa rin po ang balik ko kasi andun pa yung pangako kung babalik ako sa kanila eh. Kailangan matapos po yung pinirmahan ko sa kanila bago ako umalis Okay. sa gobyerno. So nasa US po kayo ngayon, di ba po? Sister Grace. Okay. Yun. My apology po no, hindi ko mabuksan yung aking video. Panginoon, maraming salamat po muli sa mensahe sa amin na dumaan mo kami sa mga iba't ibang mga pagsubok. Alam namin, ang mga pagsubok na ito ay may layunin kami ay mapatatag, matuto pang magtiwala sa iyo sa lahat ng pamamaraan. Salamat po, Panginoon, sa mga answered prayer katulad kay Sister Grace na siya po, Panginoon, ay nabigyan ng green card. At dalangin namin yung desire niya na tuparin yung kanyang pangako sa kanyang pagbalik sa Kuwait. At salamat din, Panginoon, dahil sa mga panahong ito na hindi kami exempted sa mga needs and wants. Subalit alam namin, Panginoon, we can always look forward for another day because there is supernatural blessings awaiting us. Salamat po. Lagi naming makiklaim na iba-iba man kami ng situation, pero iisa
yung panggagalingan ng aming mga pagpapala. Sa lamang ang panggagalingan ng aming mga katagumpayan. At ito ay ikaw, Panginoong Jesus. Kaya po, Yes, Panginoon, Lord. sa iba na pasimula pa lamang ang araw, ang iba ay nasa kalahati, ang iba ay nasa gabi. Ganun pa man, hindi po kayo nagbabago sa amin. Yes, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, humayo tayo na taglay ang walang hanggang pagpapala ng Diyos Ama na siyang sa atin ay lumikha, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, at ang kapangyarihan at inspirasyon ng Diwang Banal ang sumaating lahat, sampu ng ating mga pamilya, mula ngayon hanggang wakas. Amen at amen. Amen. Shalom. Thank you, Pastor Amen. Thank Jeneline. you, everyone. Shalom Salamat po.